Naging paraan na ng marami mga influencer ang mamigay ng mga gadgets o magpamudmud pa nga ng pera sa milyon-milyon nilang mga follower. Ngayon, walang problema yan. Marami sa kanila talagang sincere o gusto talagang tumulong. Meron namang mangilan-ngilan na ginagawa lang yan for the clout o yung bang pasikat lang. Again, wala ring mali dyan. Ang hirap kapag meron silang mga naloloko o di kaya'y nabubudol tulad ng nangyari kay Edeline. Ikwento mo nangyari sa kanya, Nikki? Ito nga ang kaso ni Nay Edeline. Sobrang fan kasi siya nitong influencer na si Wamos. Sobrang pagka-fan niya, ang dami niyang finalo na fan page ni Wamos. Doon na siya nabudol kasi hindi naman yung lahat hawak ni Wamos mismo. Tapos ito po yung baby picture. 5 years na po akong top line niya ni Wamos. Hindi pa po sila sikat doon. Bale, ito po ay isang video ng ginang na di umano ay nabudol. Wala na talaga ako ngayon, kuya. Nag-police report na ako, 3 anak ko. Sinabi nila, tapos sinisin lang nila po. Kumawa na kayo sa akin. Wala na ako ibang pera niyan. Pupuntahan po natin siya mamaya, aalamin po natin yung kwento niya at papanoorin na rin po natin itong video kung ano nga ba ang kanyang naranasan. Nay Edeline, hello po. Pasok po kami, okay lang? Sige, thank you. Ilang araw nang nag-a-apply ng trabaho si Ate Edeline. Ang kaso, wala siyang pamasahe para maghanap ng mapapasukan. Nalimas kasi ang perang laman ng ATM card niya ng mambubudol. Meron pong site si Wamos. Ito ang dahilan kung bakit nakunan siya ng video na umiiyak habang ikinikwento ang malungkot na nangyari. Like and share lang daw po doon sa page kasi bibigyan ng ayuda. Nag-start po ito noong May 21. May tumatawag daw, ginising ako sa loob. So sabi kong ganyan, ha? Sabi ko, sino yung tumatawag? Sabi, sa Wamos daw po. Sabi niya, wag kang maingay sa admin to ni Wamos. Si Wamos to. So yung WhatsApp mga kamasters. Mahigit 700,000 ang subscribers ng influencer na si Wamos Cruz sa streaming platform. Sa short-form video naman sa TikTok, mahigit 13 million ang followers. Sa Facebook, almost 7 million ang sumusubaybay sa buhay-buhay niya. Isa si Ate Edeline sa mga masugid niyang follower. Natutuwa ako sa kanya kasi nga yung itsura niya po. And then, syempre yung tao problemado pag napapanood siya, nakakatuwa. Piningin ko lang yung number niya. Madalas sumali sa mga paraffle ni Wamos si Ate Edeline. Namumudmud kasi siya ng gadgets, grocery at cash. How to be you po? Sabi, mag-subscribe lang daw po. Tapos, mag-registered, like and share. Tapos, ibibigay lang daw po yung number, yung contact number ng GCash. Tapos, magpapadala na sila pag natapos na po yung task na yon. And then, lagi po akong ganun. Tapos, nagko-comment ako sa kanila, sana mapili ako. Kung ayaw nyo naman, walang sapilitan dito at di kami nakikipagsapilitan dito. Para nga siguradong mapipili sa online raffle, nag-follow na rin si Ate Edeline sa iba't ibang Facebook page ni Wamos na mukha raw talagang legit. Sa tingin niyo po ba na yun yung talagang Facebook niya? Legit po yung Facebook niya na yun? Check ko naman po yung mga live niya. Totoo naman po kasi. And then, talagang nagpaparapol sila. Hindi pa man umiinit ang kinauupuan namin. Alam ko na kung paano naisahan si Ate Edeline. Budol alert! Ang sinundan o kachat kasi niyang page, tinatawag na spoof page o gaya-gaya putumaya na social media page. Ito ang ginagamit ng mga budol para manggancho. Parang ginisa ni Ate Edeline ang sarili sa sariling mantika dahil kusa niyang ibinigay ang number ng e-wallet niya sa isang Facebook page na nakapangalan kay Wamos. May tumawag sa kanya na nagpapakilalang admin daw ni Wamos.
Hello po, si Edeline Bea Labrador po ba to? Tapos sabi ka, ay opo. Tapos ang sabi niya, ay kay Wamos Department to, si Wamos po to. Sabi niya ganyan. Maswerte po kayong nanalo dun sa inanuhan nyo na application. Oo. So bali meron tayong recording nung Facebook page na tumawag nga kay Nay Edeline. Pero dahil sa anti-wiretapping law, hindi natin to pwedeng i-play. Pero eto yung mga mismong isinabi niya, i-dramatize na lang natin. Madam, magkano po yung balance nyo sa e-wallet nyo? Baka meron kayong cash dyan, ibigay nyo na. Kung meron kang pera dyan, kahit magkano, kahit 200, times 10 namin yan. Pero lakihan mo na. Do their research. They try to really understand ano ba muna yung taong kinokopya nila. Kumbaga, para bang pag binigyan mo sila ng personal data nung taong kinokopya nila, memoryado nila yan. Hingin ko lang yung number niya. So because of that, nagmumukhang as if authentic sila, tapos emotional ang approach sa tao, talagang nakukuha ang loob. Kailangan daw talaga noon ng pera ni Ate Edeline, lalo't wala pa siyang trabaho at ilang buwan pa siyang delayed sa upa. Ano ba mga subukan mo ito, mananalo ka na. One at a time lang naman. Pero kung ano-anong mekus-mekus pa ang ipinagawa kay Ate Edeline bago niya makuha ang premyo. Sabi niya, ang dami mong sinasabi, susundin mo lang naman. Ang dami mong alam. I-screenshot mo kung magkano ba talaga yung balance mo. Tapos nung sabi ko, sige po magpapa-cash in na lang ako. Dahil nakuha nga ng mambubudol ang number ng e-wallet account niya, maaaring hinak na rin ang mismong e-wallet app kung nasaan ang tinitipid niyang 10,000 piso na backpay sa dati niyang trabaho. Di may code po dumating. Sabi niya, ate, wag niyo pong ibababa. May code po kayo natanggap, dodoble po natin, times 10 natin yan. Sabi niya gano'n. Tapos naibigay ko pala yung 6-digit code ko. Pero alam niyo po na OTP na yung hinihingi sa inyo. Oo, kasi baka hindi na mapili. Nung pag-check ko po dun sa e-wallet ko, wala na po, 7 cents lang natira. Minuto lang ang itinagal ng pambubudol. Kung para sa iba, maliit lang yung 10,000 o 900. Para sa isang magulang na katulad ko, nagsisikap lumalaban ng patas. Napakalaking bagay po yan. Kasi sa totoo lang, sa realidad natin, kahit 5 bulag di ka makakahingi. Hindi natin masisisi si Ate Edeline kung mangarap siyang maambunan ng grasya. Pero parang sa panahon ngayon, bakit sa mga influencer na tulad ni Wamos kumakapit ang mga gipit? Nagbibigay sila ng strong amount of credibility sa kanilang mga listeners. Once na na-build na nila yung ganong kataas na level ng credibility, yung mga followers nila ngayon, unti-unti nang nagiging passive yung tipong kanilang pag-receive ng information. Kumbaga, they are not filtering information any longer. Napapalitan yung skepticism ng trust. So pag nag-trust na ngayon yung mga tao, anything that the influencer says, they now receive it, kumbaga, nang walang nilalaban. Maraming influencers ang ginagamit ang platform nila para sa ikabubuti at ikatutuwa ng marami. Kaya for today's video, may comment sila sa mga walang magawang matino. And I just want to remind you to be safe sa mga scammers ngayon na gumagamit ng pangalan at litrato ng mga influencers, content creators o mga artista din. Make sure na i-check nyo muna kung legit po talaga. Honestly kasi nangyari po sa akin yung personal na ginamit yung picture ko and also yung details or name ko. Kaya ayun guys, wag basta-basta magtiwala online. Never share your personal profile, never share your personal securities or bank accounts sa kanila. Report that account agad as pretending to be someone or as a poser account. Ilang ulit kaming nagpadala ng mensahe kay Wamos at sa manager niya. Pero sabi nga namin, PM is the key. Ang kaso, wala talaga silang say sa issue. Ang tao kung ayaw kang tulungan, di ka bibigyan. Yan ang lesson na natutunan ko. Huwag po tayo mapagpatol kasi alam ko desperado rin kayo katulad ko. Nawalan ako ng trabaho, kumapit ako sa patalim. Hindi na pinansin ni Ate Edeline ang mga basher. Pupusuan na lang niya ngayon ang paghahanap ulit ng trabaho. At kung may isa pa siyang natutuhan sa karanasang ito, i-cancel ang mga pabida.